Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon po sa mga ka-alliance natin din. Si Diyos po ang kapurihan at pasasalamat, lalo na sa ating butihing mentor. Pinapasalamatan po natin siya sapagkat siya po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong oportunidad na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa platform na ito. Salamat po sa inyo, Pastor Wilbert at Pastor Rasmin. Ingatan po kayo ng Panginoon at pagpalain. At ganoon din, lalo na sa ating Pastor Archie at si Pastor Eugene, sa kanilang team nakakasama sa paghahanda ng mga videos na ito, ay patuloy na pagpalain po kayo sa inyong ginagawa dahil napakaraming bagay at napakaraming taong napagpapala. Kami na nangangaral at ng mga taong nakikinig ay napagpapala po sa inyong ministeryo. Ingatan po kayo ng Diyos at pagpalain po niya kayo palagi. Mga kapatid, ngayon pong umaga ay ibabahagi ko po sa inyo. Binigyan ko po ito ng pamagat na Benefit of Meeting God at First Hour of the Day. Benefit of Meeting God at First Hour of the Day. Bakit? Dahil, alam nyo, simula pa ng April nung sinishare ni Pastor Wilbert ito, nung malagpasan po niya yung defining moment niya, I was trying to obey, to follow. Dahil sabi ko, tama ito, maganda to, importante ito. Nakita ko yung kahalagahan, lalo na sa panahon natin ito na nasa pandemya. Ito yung talagang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng panahon para sa Kanya. Kaya lang, kahit nasa pandemic tayo, maraming pastor, ginagawa pa rin lang busy yung sarili nila eh. At konti lang yung panahon na inilalaan sa Panginoon. Minsan, lumilipas yung isang araw nila, ginagawa yung ministry na inuuna pa yung, minsan tumatakbo na sila papunta sa ministry nilang gagawin, saka pa lang nila nakausap along the way, saka pa lang sila nakipag-usap kay Lord. Makaka-focus ka ba sa ganun? Minsan habang nagda-drive, saka nakipag-usap kay Lord. O kaya naman, minsan kapag nag-aalmusal, di ba? Saka mo hihingin ng pagsama ng Panginoon sa ministring gagalawan mo o gagawin mo. Hindi po. Dito tayo madalas nagiging kasanayan na natin. Hindi po dapat dahil tama po na maglayan tayo lagi ng panahon para sa Panginoon. Dahil si Jesus po ang isang mabuting halimbawa na dapat nating sundan sapagkat yung pong paglalaan niya ng panahon sa unang yung first hour of the day niya, yung first hour of the day, naglalaan siya ng panahon para sa pakipag-usap sa kanya Ama. At naniniwala ko kailangan din natin itong gawin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos. At salamat dahil ibinukas nitong mga katotohanan na ito sa ating mentor upang tayong lahat ay magabayan. And I believe this is just a season na patuloy na nare-release ngayon. Kaya kailangan nating i-grab lahat ng ito. Kailangan nating humakbang kasama nito. Sa season na ito, kailangan nating hakbangan itong mga bagay na ito sapagkat pag natapos ito, maniwala kayo, hindi natin alam kung kailan babalik o kung babalik pa itong season na ito. Pero kung nag-release si Pastor Wilbert ng ganitong grace sa atin, naniniwala ko na pag na-adapt mo to, naniniwala ako na hindi na ito mawawala sa iyo. Kasi bakit? Magiging kultura na natin to. Isang kultura na kung saan tayo ay nakipag-usap sa Panginoon na inilalaan natin para sa Kanya yung unang oras ng araw ng buhay natin. Hinahanap natin siya. Bago tayo magsimula, bago simulan natin ang mga araw ng buhay natin. So kaya nilagyan ko po ito ng pamagat na The Benefit of Meeting God at First Hour of the Day. Dahil gusto ko pong hanguin ito at hinango ko po ito sa isang kwento ni Jacob. Doon sa enkwentro niya sa ating Panginoon. Sa Genesis chapter 32 verse 22 to 31 ay ganito po ang ating mababasa. But he got up that same night and took his two wives, his two female servants, and his 11 children, and waded over the ford of the Jabbok. Then he took them and sent them across the brook, and he also sent across whatever he had. So
So Jacob was left alone, and the man came, wrestled with him until daybreak. When the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you declare a blessing on me." So he asked him, "What is your name?" And he said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men, and have prevailed. Then Jacob asked him, "Please tell me your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And he declared a blessing on Jacob there. Sabi ng Amplified Version, and he declared a blessing of the covenant promises on Jacob there. So Jacob named the place Peniel, meaning the face of God. Sinabi niya, Jacob said, "For I have seen God face to face, yet my life has not been snatched away." Now the sun rose on him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sandali. Purihin ka, Panginoon, sa pagkakataong binibigay mo sa amin. Ang mga salita mo ay siyang patuloy na magbukas ng aming mga katotohanan sa buhay namin, at tulungan mo kaming maunawaan ang mga kapahayagang ito at mga katotohanan ito. Samahan kami ng iyong Espiritu na matutunan namin. Ang Banal na Espiritu maging guro namin sa pagkakataong ito upang mabuksan kami sa lahat ng katotohanan. At salamat po, Ama. Ikaw po magpapala sa iyong mga salita at pagpalain mo din ang bawat isang tatanggap ng mga salitang ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, the benefit, sabi ko kanina, the benefit of meeting God at first hour of the day. May benepisyo po, mga kapatid. May benepisyo po na hinahanap natin ng Diyos sa pasimula ng araw ng buhay natin. Bago natin simulan ang ating maghapon, magsimula tayo sa paanan, sa presensya, sa harapan ng trono ng Diyos. Sa presensya niya. Dahil mabuti itong practice. Maganda ito. At kung titingnan natin yung ating mentor sa kanyang ginagawang first hour of the day, makikita mo na habang patuloy niya itong ginagawa, lalo nating nakikita yung karunungan ng Diyos na binibigay, na pinagkakaloob sa kanya sa pamagitan ng kanyang pagtuturo. Nabubuksan tayo sa mga katotohanan, di ba? Nabubuksan tayo sa katotohanan at nakikita natin yung mga bagay na dapat natin gawin, nakikita natin yung ating sarili, nare-rebuke tayo, at natutulungan tayong humakbang para ipamuhay yung mga bagay na ibabahagi niya. At lahat ng ito ay biyaya ng Diyos para sa atin. At yung biyaya ay binibigay sa atin ng Diyos, isinasalin sa atin, ipinapasa sa atin sa pamagitan ng ating mentor. So ngayon, itong first hour of the day na to, sa totoo lang po, nung una po itong tinuro ni Pastor Wilbert, hirap na hirap po ako. Napakaraming struggle. Kasi mali yung aking sleeping habit. Minsan pagod na ako sa maraming bagay. At hindi lang ako pagod, minsan pinupuyat ko pa yung sarili ko. Kaya pagdating ng umaga, halos hirap akong gumising ng umaga. Nagigising ako ng umaga, pero ang oras ng gising ko is 5 o'clock. Medyo tanghali na. Marami nang gising sa kapaligiran. Nag-struggle po ako. Sa loob ng simula nung ituro ni Pastor Wilbert ito, 2 buwan ako nag-struggle. Sabi ko, parang hindi ko na magagawa. Nung minsan nagkita kami ni Pastor Awi yung sa isang resort dito sa Infanta, nagkakwentuhan kami. Sabi ko, parang ang hirap. Sabi ko, bro, nung nagkakwentuhan kami, sobrang struggle. Parang pakaramdam ko, ako na lang hindi gumagawa nito sa
sa mga SCB pastor, sabi ko. Parang ako na lang hindi gumagawa ng first hour of the day sa Alliance. Gumagawa ko, ano lang, parang kabuti lang. Sabi ko kay Pastor Awin, nagkikwentuhan kami, ang dami struggle bro, sabi niya. By that time, parang nung nagkikwentuhan kami ni Pastor Awi, nakakaano pa lang ako, parang nakakatatlong gabing straight pa lang ako, nakakatatlong umagang straight pa lang ako, 3 araw na straight na hindi pa ako nagmimintis. 3 araw lang. So, pero nung dumating sa akin po ito, dinala ako ng Panginoon sa isang panahon, isang araw ng buhay ko na talagang hindi po ako nag-effort na gumising ng maaga. Nagising po ako ng umaga. At nung magising ako ng umaga, talagang nagdesisyon po ako manalangin. At nung nagsisimula ako manalangin, naramdaman ko at pinakita ng Diyos sa akin yung maraming mga bagay na ginagawa ko sa ministry na hindi ako ang may gawa, kundi ang Banal na Espiritu. At doon na naintindihan ko na nakakagawa ko dahil sa biyaya ng Banal na Espiritu sa atin, sa tulong ng Diyos sa atin. Kaya naunawaan ko yung sinasabi ni Pastor Wilbert na mahalagang naglalaan tayo ng oras para sa Kanya, kasi bakit? Siya ang pwedeng magbigay ng direksyon sa atin sa ginagawa natin at sa gagawin natin sa bawat pagsisimula ng umaga ng araw. At naniniwala ako na ang first hour of the day ay isang hakbang para mas lalo nating maituwid ang ating buhay at maging tama yung direksyon ng lalakaran natin at maging magtagumpay tayo sa ministry yung ginagawa natin. Because tinawag na tayo rito eh. Sabi nga ni Pastor Wilbert, nandiyan na tayo eh, nagpapastor na tayo. Seryosohin na natin to. So, by the grace of God, 3 buwan na po ako na sa alaala ko po, nagmintis lang ako ng isa. Hindi ko na po maalala kung anong dahilan kung ba't nakamintis ako ng isang araw. Pero 3 buwan na po ngayon mahigit na ako po yung nagtutuloy-tuloy sa grasya na ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. At sa kabutihan ng Diyos, isang araw, natagpuan ko to sa devotion ko, natagpuan ko tong talata na ito. At doon ko po nagawa ng titulo ito. Doon ko po ito nagawa ng titulo. The Benefit of Meeting God at First Hour of the Day. Doon ko po nagawa ng title. At hindi ko po ito kagad isinila sa church kasi wala akong makita, hindi ko alam kung paano ko pupuntusan eh. Pero God has given me insight. Bawat talata, binibigyan niya ako ng mga insight. The Holy Spirit has impressed me an insight regarding doon sa mga talatang ito na umuugnay doon sa mga bagay na dapat nating gawin at maranasan at pwede nating maranasan at pwedeng gawin ng Diyos sa atin. So kaya ang unang ginawa ko rito is nag-define ako ng first hour of the day. Gumawa ko ng sarili kong definition ng first hour of the day. You can do it. Pwede ko po itong mayambag at pwede niyo pong dagdagan pa. Baka marami pang definition na lalabas. So, this is my definition of first hour of the day. Number 1, the first hour of the day is making time for God. The first hour of the day is making time for God. Kailangan nating gumawa ng oras para sa Diyos. Wag po tayong maghanap. Wag po tayong humanap ng oras. Minsan kakahanap mo, wala ka nang makita. Kasi bakit? Sa dami ng aktibidad na nakahanay, sa dami ng aktibidad doon sa bulletin board na dapat mong gawin, baka wala ka nang makita. Baka wala ka nang mahanap. Alin pa kaya? Saan pa kaya? Yung natitira na lang puwang ng aktibidad doon, yung oras na ng tulog mo. At yung oras naman ng gising mo, ministry na kaagad. Mahirap. Di ba? So, you have to make time. You have to make time. Huwag tayong maghanap. Make time. Diba? So, yun po yung isang number 1 definition ko ng first hour of the day. Number 2 definition ng aking first hour of the day, that the first hour of the day is giving time for God. Making time kanina, ngayon giving time. Kailangan mong bigyan ng oras ang Diyos. 24 oras yan tumatakbo sa buhay natin Kailangan sa 24 oras,
Bigyan mo ng time si Lord. Meron akong isang napakinggan teaching ni Dr. Miles Monroe. Napakinggan ko sa YouTube. Na sabi niya, ang topic niya is about tithing. Sabi niya, tithing is not about money. Tithing is about discipline. Is about decision. Sabi niya. So, tithing is not about money. Kasi bakit? Sabi niya, kung meron kang 10 damit sa bahay mo, yung isa dyan, hindi yan sa'yo. Sa Diyos na yan. At hanapin mo sa Panginoon kung sino pwede mong pagbigyan ng isang damit na yan. Kasi bakit? Hindi mo na pwede ibigay kay Lord yan. O di, hanapin mo si Lord kung kanino pwede ibigay yung damit na yan. Kung meron kang 10 sapatos, yung isa dyan, hindi na yan sa'yo. Sa Panginoon na yan. Tanong mo si Lord kung sino pwede mong pagbigyan itong isang sapatos na ito. Kasi bakit? Para sa kanya yan At gagamitin ng Diyos yung sapatos na yan para pagpalain niyo ibang tao sa pamagitan ng pagiging disiplina, sa pamagitan ng disiplina ng natutunan natin sa pagbibigay. At sabi niya, kung meron kang 24 hours, sabi niya, kung meron kang oras, kung meron kang 24 hours, sabi niya, yung 2 hours and 40 minutes, sabi dito, yung 2 hours and 40 minutes, hindi sa'yo yan. Dapat bigay mo yan para sa Diyos. Kasi bakit? Yung touch ng 24 hours is 2 hours and 40 minutes. Yung 2 hours and 40 minutes, hindi yan para sa'yo. Para sa Diyos yan. At kung yung 2 hours and 40 minutes ay hindi mo ibinibigay para sa Diyos, di ba? Mali ang paggamit mo ng oras. Hello, mga kapatid. Nung pinakinggan, sabi ko, wow, tama nga. At least yung first hour of the day mo, pwede mong spend kay Lord yung 2 hours and 40 minutes na yan Magsimula ka lang ng tamang oras. Di ba? So, kung hindi natin nagagawa ito, hindi natin nagagamit ng tamang, ng mabuti yung oras natin, yung 24 oras na binigay ng Lord sa atin, hindi natin nagagamit ng mabuti. At hindi tayo nagiging disiplinado sa paggamit ng oras natin. So, yun po yung dahilan. Kaya sabi ko, kaya ito yung mga definition ko. The first hour of the day is making time with God. The first hour of the day is giving time for God. Diba? And number 3, first hour of the day, number 3 definition, first hour of the day is a head start of being with God on your day ahead. First hour of the day is a head start of being with God on the day, on your day ahead. Diba? Yun yung oras na pwede mong ilaan sa Diyos. Sisimulan mo yung araw mo, nakasama mo ang Diyos. Para sa buong maghapon, di ba? May grasya ang Diyos sa buhay natin. Yan po yung aking pangatlong definition ng first hour. At ang pang-apat na definition ko ng first hour of the day, the first hour of the day is receiving from God. Di ba? Alam mo, pag naglalaan tayo ng oras sa Diyos, sa umaga, sa pagsisimula ng araw ng buhay natin, maaari tayong tumanggap ng karunungan, maaari tayong tumanggap ng kapahayagan, maaari tayong tumanggap ng direksyon, maaari tayong tumanggap ng kung ano yung pwede nating gawin. Kaya ako sa prayer ko sa Lord, sa first hour of the day ko, my prayer is ganito Sabi ko, Holy Spirit, ikaw ang araw ng buhay ko. Holy Spirit, dalhin mo ako kung saan mo gustong magministeryo. Di ba? Parang dalhin mo ako o samahan mo ako. Kahit ano man. Ang importante, makapaglaan tayo ng oras na yung unang araw ng oras natin, di ba, makatanggap tayo sa Diyos. Karamihan sa atin, mga mananampalataya, ang gusto nila, tumanggap na lang ng blessing, pero hindi naman makapagbigay ng oras sa Panginoon. Di ba? Tumanggap na lang ng blessing, pero ayaw tumanggap ng revelation, ayaw tumanggap ng direction, ayaw magbigay sa Panginoon ng ikapo ng oras na pinagkaloob sa Kanya. 2 hours and 40 minutes is not ours. It is for God. At kung hindi natin gagamitin yung 2 hours and 40 minutes
sa intensyon at sa purpose ng Diyos, hindi natin nagagamit ng tama yung oras natin. Number 5, may definition. Number 5 is, the first hour of the day will make you receive your intended blessing. The first hour of the day will make you receive your intended blessings for the day. Wow! Bawat araw pala, merong mga naka-intended blessings na. Mahalaga nating makita yan, bawat araw. Mahalaga maintindihan natin. Meron na palang nakalaang pagpapala sa bawat araw. Kaya lang, hindi natin matanggap. Kasi bakit? Pagising natin, alis na kagad tayo. Diba? Pagising natin, ligo, linis, bihis, kain, larga. Ganyan lang nangyayari sa atin eh. Pero yung mga intended blessings na dapat nating ma-enjoy, hindi natin ma-receive. Yun po ang isang bagay na ginawa kong definition sa first hour of the day. Number 6 definition. The first hour of the day will change our natural day routine o yung ating daily routine. Babaguhin niya yung ating araw-araw na ginagawa. And number 6 definition, the first hour of the day will change our daily walk in life. Diba? Yung araw-araw mong pamumuhay, magbabago yan. Babaguhin ng Diyos yan. Diba? Babaguhin tayo ng Diyos dyan kasi bakit? Kung hindi, babaguhin tayo kasi bakit? Magiging aware ka. You will be aware of God's presence na sinasamahan ka. You will be aware that God is looking for you. God is guiding you. Oh. Kaya, yung pamumuhay mo, yung inaasal mo, yung inuugali mo, mababantayan mo. Kung mainisin ka, kung magagalitin ka, mababantayan mo yung sarili mo. Diba? Kung nagdadrive ka, nagmamaneho ka, biglang may kakat sa'yo na magagalit ka, mariregulate mo yung sarili mo. Because of God's grace na binigay sa'yo ng Diyos. Mababago yung ating daily walk in life. Yung araw-araw na inugali natin sa buhay. And number 8 definition, the first hour of the day with God is absolutely a challenge. The first hour of the day with God is absolutely a challenge. Hamon po ito sa ating lahat, mga kapatid ko. Pastor man, o manggagawa, o mananampalataya man, o mananampalataya, hamon po sa ating lahat ito. Dito po tayo uunlad, dito po tayo lalago sa ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-fellowship kay Lord. Dito po tayo lalago. Isa po itong mga hakbang na dapat nating sanayin ang ating sarili para po tayo lumago sa ating Panginoon. And 9, it is a matter of choosing between self and God. First hour of the day is a matter of choosing between self and God. Mamimili ka lang. Ano ang susundin mo? Yung sarili mo o ang Diyos? Nung nagsisimula ko pong gawin ito, pag nagigising na ako sa umaga, kahit hirap na ako, biglang meron tanong sa isipan ko, may pumapasok na tanong sa isipan ko. The Holy Spirit is impressing to me or reminding my spirit, ano? Self or God? Self or God? Kaya pagka dumating na yun sa isipan ko, bumabangon ako kahit na hirap. Kaya ang ginagawa ko, kahit na malamig pa sa madaling araw, naliligo po ako, nang magising ako. E pagkalas ko maligo, sisimula na po ako manalangin. Hanggang magliwanag. Hanggang mag-daybreak. Yeah. So it is a matter of choosing between self and God. Pipiliin mo lang. Sinong papahalagan mo? Sarili mo? Yung nararamdaman mo? Yung antok mo? Yung katamaran mo? O ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo para magising ka? It is a matter of choosing between self and God. So, God wants to meet us at the first hour of the day. Naniniwala ba kayo na ang Diyos mismo gusto niya tayong tagpuin at first hour of the day? Gusto niya yan. At matagal niya nang gusto. Hindi lang natin nahahakbangan. Marami sa inyo, nalakaran nyo na. Marami sa inyo, nagtagumpay na. Pero kung nag-struggle ka pa hanggang ngayon, choose between self and God.
Pero maniwala kayo, itong sasabihin ko sa inyo, gusto ng Diyos na tagpuin niya tayo. Saan? Sa first hour of our day. Gusto niya tayong tagpuin. O, di ba? Basahin po natin mula sa karanasan ni Samuel na gusto ng Diyos na makipag-usap sa kanya. 1 Samuel chapter 3, verse 3. Ganito po ang sinasabi. It was late at night. Gabi na. But before dawn, first hour na. But before dawn, as the lamp God still burned, diba? Samuel was resting in the house of the Eternal One. Natutulog si Samuel, nagpapahinga siya sa tahanan ng Diyos. Sabi nito, where the covenant, kung saan nandoon yung chest of the true God, o yung, diba, yung ark of the covenant. Sabi niya, sabi ng talata, Samuel was resting in the house of the Eternal One, where the covenant chest of the true God was located. And he heard a voice. Narinig niya, may narinig siyang tinig. Anong oras yan? Sabi nito, but it was late at night. Sabi nito, anong oras to? Before dawn. Bago magliwanag. Bago mag-umaga. Narinig niya, may tumatawag sa kanya. At alam na natin nangyari sa kwento. 3 beses niyang narinig na tinatawag siya ng Diyos. Pero ang buong pag-aakala niya, tinatawag siya ni Eli. And then, naintindihan ni Eli, teka muna, 3 beses na to. Kaya sabi niya, bumalik ka na at magpahinga ka, humiga ka sa higaan mo. At pag tinawag ka uli, sabihin mo, sumagot ka ng ganito. Yes, Lord. I'm here, Lord. Your servant is listening. Diba? So, it is God who is initiating a meeting. Diba? Siya yung gusto makapagtagpo. Tayo, ayaw natin eh. Diba? Minsan gusto natin, pero hindi kaya ng katawan natin. At kailan niya tayo tinatagpo? At first hour of the day. Naalala ko, merong prayer gathering ng IFP. Hindi ko na maalala, dito sa may San Juan yata. Parang nagbuo sila ng prayer chain. So, meron silang ginawang first hour, second hour, third hour, ganun. Ganun yung division ng oras nila. So, as I observed, nakita ko na yung first hour of the day, yung ginagawa nilang pattern ng mga division ng oras, pattern sa Israel. Yung first hour of the day pala sa Israel is 12 o'clock to 3 a.m. That was the first hour of the day. First hour pa lang, gising na si Jesus. At ano yung first hour nila? Diba? Between 12 o'clock, 12 a.m. to 3 a.m. So, palagay na natin, sa gitna si Jesus, sa gitna si Lord nagigising. Palagay na natin, 2 o'clock, nagigising na siya. Kasi bakit? Bago magsimula yung araw eh. So, pag lumagpas na ng 3 o'clock yan, umpisan ng araw sa kanila. So, maybe, 1 o'clock hanggang 3 o'clock nananalangin si Jesus. O maybe, 12 a.m. hanggang 3 a.m. nananalangin na siya sa Panginoon. Para pagdating ng 4 a.m., alam niya na kung saan siya pupunta, alam niya na kung sino pupuntahan niya, alam niya na kung sino miministeran niya. Diba? Hindi natin kaya to kasi hindi tayo sanay sa ganitong. Pero this is their practice. And this is Jesus' practice. And God wants us to learn this principle. Gusto ng Diyos matutunan natin ng prinsipyo na ito. At ang prinsipyo na ito, ang Panginoong Sos mismo ay ginawa niya ito. At ngayon, marahil hindi naman tayo magpipray ng alas 12 ng madaling araw hanggang alas 3. Kung dalhin tayo ng Panginoon sa ganung pagkakataon, mas mabuti. Walang abala, siya lang talaga. Kaya lang, hindi ko alam kung gising ka. Hindi natin alam kung gising pa tayo. Nagigising nga tayo sa walang kabuluhang bagay eh. Di ba? Ba't hindi tayo magising sa may pakinabang sa eternity? So, mga kapatid ko, si Jesus mismo nag-initiate. Tinatawag niya si Samuel. Well, I do believe, tinatawag niya rin tayo. I do believe, nung kinikwento to, nung sinishare ito sa atin ng mentor natin, tinawag siya ng Panginoon. Kinausap siya ng Panginoon.
And Pastor Wilbert responded doon sa calling na yun. Kaya nagsimula at nasimulan yung first hour of the day. Ganun din po tayo mga kapatid. Masisimulan po natin ito kapag nag-respond tayo sa tawag ng Diyos sa atin. Just wait. Hintayin nyo. Tatawagin din tayo ng Panginoon. Nung makapagsimula po ako nito, sabi nga sa inyo, hindi ako ang nag-effort. Diba? Basta't nagising ako isang madaling araw, wala akong kahit na anumang antok na nararamdaman. And that, dinadala na ako doon sa yung heart desire ko, dinadala na ako na mag-worship, doon na. And that was the beginning of everything. Doon na nagsimula lahat ng ito. At doon ko naintindihan na ang Diyos ang tumatawag sa atin. And then every day I am telling to God, Lord, gusto ko po nito. Gusto ko na po nito. Ayoko na pong mawala ito at gusto ko na po itong maranasan at gusto ko na po itong gawin araw-araw. Kaya naniniwala ako, if this season ay lumagpas na, matapos na, di ba? Isang araw, hindi ko na po ito, hindi na po ako mahirapan dito. Hindi na po kayo mahirapan kung ginagawa nyo na po ito. Kasi bakit? Magiging kultura na po natin. Magiging kultura na ng kaharian, ng mamamayan ng kaharian ng langit, na nananalangin sa unang araw, sa unang oras ng araw ng buhay nila. Mga kapatid ko, tunghayan natin. Meron akong tatlong puntos na gusto kong ibahagi sa inyo. Una, God wanted to have an encounter at first hour of the day. Naniniwala ba kayo na gusto ng Diyos na magkaroon ng enkwentro? Magkaroon tayo ng encounter sa Kanya? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng meeting sa Kanya? Oh. So, tingnan natin, tunghayan natin. Sabi ng Genesis 32 verse 24, sa talatang binasa natin kanina, sabi dito, so Jacob was left alone. Naiwan na si Jacob doon sa tolda niya kasi bakit? Itinawid niya yung pamilya niya eh. Pinauna niya eh. So Jacob was left alone and a man came and wrestled with him until daybreak. Nakita niyo? Hanggang mag-umaga nakipagbuno itong lalaking ito. Oh. At tingnan po ninyo when Jacob was alone, was left alone. Kailan siya dumating? Nung nag-iisa na. Oh, ano ibig sabihin nito mga kapatid ko? Gusto pumunta ng Diyos sa inyo eh. Gusto ng Diyos tagpuin tayo eh. Kaya lang hindi tayo masumpong mag-isa kasi bakit? Minsan, tulog na tayo. Minsan, ang dami nating kausap, ang dami nating ka-chat, ang dami nating... Hello, mga kapatid ko. Diba? God wanted to come and wrestle with you. Gusto niya tayong tagpuin at gusto niya tayong pagpalain. Kaya lang, diba? Hindi natin nagagawa. Nahihirapan tayo. But tingnan niyo to. Ito yung isang katotohanan na ang Diyos ang mismong nag-initiate. Diba? Iugnay natin ito doon sa nangyari kay Samuel. Sino ang tumatawag kay Samuel? Si God. Diba? Ngayon, tingnan nyo. Sino ang pumunta kay Jacob? Isang lalaki. Hindi naman sinabing Diyos agad ito eh. Pero naintindihan ni Jacob na Diyos ito. Bandang huli. Diba? Naintindihan niya, teka mo na, hindi ordinaryo tao to. Naintindihan niya. Kaya sabi niya, papakawin lang kita kung pagpapalain mo ako. Naintindihan niya sa bandang huli. So ngayon, and this is my insight. This is the impression of the Holy Spirit na tinatanggap ko habang minimeditate ko po itong talata na ito. My insight was this. First hour of the day is an encounter with God. He wanted to have a chance with you. He wanted to have a chance with you. Gusto ng Diyos, nais ng Diyos na magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ka. Mga pastor, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, gusto ng Diyos na magkaroon ng pagkakataon na makausap tayo. Mahirap po ito. Hindi po ito madali. Pero ito po yung gustong gawin ng Diyos. Ngayon, nasa sa atin lang kung re-responde tayo. Nasa sa atin lang kung tayo tutugon. Nasa sa atin na lang kung tatanggapin ba natin yung itinuturo sa atin ng mentor natin? Tatanggapin ba natin yung grasya na binibigay sa atin ng mentor natin? Diba?
Our mentor is sharing or pouring the grace na tinanggap niya mula sa Panginoon. At itong grace nito, binabahagi niya sa atin para ma-adapt natin to sa buhay natin. Di ba? At mas madali nating may susulong ang paghahari ng Diyos kung sama-sama at pare-pares natin ginagawa at nararanasan yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Naniniwala ko na pwede tayong gamitin ng Diyos para yung SCB Alliance, pwede tayong gamitin ng Diyos para masunod natin yung mandato ng Diyos. And this is just a grace. And no, this is a grace. A season of grace na binibigay ng Panginoon sa atin through our mentor. Kaya kailangan hakbangan po natin. I-adapt natin kagad. Kasi pag lumipas ito, wala na. Hindi natin alam kung kailan babalik to. O anong mangyayari? Balik pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa buhay natin. Lagi tayong makakaranas ng kapaguran, makakaranas tayo ng kabiguan, kakulangan, kakapusan, ano pa. Maubusan tayo ng resources, maubusan tayo ng... Ang dami. Pabalik-balik lang yung buhay natin. Walang nangyayari. But if we adapt this season of grace, itong season na ito, itong grace na ito, diba? Naniniwala ko, this will become a culture. A culture na kung saan kahit anong mangyari, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, kahit anong harapin natin sa buong maghapon na haharapin natin, we will overcome, we will prevail, we will advance. Yun po yung pwede mangyari. So, another insight, sabi ko dito, choosing between self and God is a serious struggle we are facing. It is wrestling against God. Diba? Choosing between self and God is a serious struggle. It's a serious struggle we are facing. It is wrestling against God. Whew! Hallelujah! Mahirap po ito mga kapatid. Talagang pipili ka at pipiliin mo kung alin, yung bang sarili mong nararamdaman o pipiliin mo ang Diyos. And this is a serious struggle sa maraming lingkod ng Diyos, sa maraming mananampalataya. This is a serious struggle. Pero I am telling you, hanggat ang grace ay dumadaloy, hanggat ang season of grace nito ay dumadaloy sa atin, I am challenging you, let us adapt. I-adapt na natin. Kasi bakit? From time to time, pag nagme-mentor tayo, sinishare pa rin ito ni Pastor Wilbert, pinapaalala pa rin ito ni Pastor Wilbert. Nababanggit pa rin ito ni Pastor Wilbert sa atin. Nang ibig sabihin, still the grace ay dumadaloy pa rin eh. Kaya, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. I-adapt na po natin ito mga kapatid. At alam ko, marami nang nag-adapt nito. At kung hindi ka pa man nag-adapt, para sa iyo ito, i-adapt natin. At naniniwala ko, hindi ka po dito talo. Hindi po tayo talo dito. Hindi po tayo talo dito. Verse 24 ng Genesis 32, sabi ito, when the man saw that he had not prevailed against Jacob, nakita nung lalaki na, tingnan mo na, hindi ako makawala dito ah. Sabi niya, then he said, let me go, for the day is breaking. Diba? Kailan nagsimula? In the middle of the night, nagsimula ito. Hanggang daybreak, ayaw pakawalan ni Jacob, itong lalaki na to. So, anong ginawa niya? Sabi niya, okay. Sabi niya ito. And then he said, sabi ni Jacob, I will not let you go unless you declare a blessing on me. O, diba? Bakit niya sinabi ni Jacob to? Kung titingnan natin yung kwento, a man, di ba? Naintindihan ni Jacob, teka mo na, hindi ordinaryong lalaki itong kabuno ko. So kaya sabi niya, sige, pakawalan kita, pero bless mo muna ako. Pagpalain mo muna ako, magdeklara ka muna ng pagpapala sa buhay ko. Di ba? Ano ang insight? This is my insight. If you are tenacious in your encounter with God and choose not to let Him go, He will not go anywhere. If you are tenacious in your encounter with God and choose not to let Him go, He will not go anywhere. Tenacious, ano ibig sabihin yan? Tending to keep a firm hold of something. Tending to keep a firm hold of something. Mahigpit yung pagkakahawak mo. Diba? Sa isang bagay. Or clinging or adhering closely. Diba? Talagang nakakunyapit ka.
nakaangkla ka na halos, di ba? O sabi nga ni Pastor, dapat nakabisagra. Hindi yung likod natin sa higaan, kundi nakabisagra yung ating. Yung sabi niya kasi, mga tamad, nakabisagra na yung likod sa higaan eh. Kundi dapat nakabisagra na tayo dun sa ano. Saan? Sa Diyos habang kabuno natin siya. Sabi nito, if you are tenacious in your encounter with God and choose not to let Him go, He will let go. Diba? Ano sabi ng lalaki? Sabi niya, pakawalan mo na ako, mag-uumaga na. Diba? Pakawalan mo na ako, mag-uumaga na. And sabi niya, okay, I will let you go. But, sabi ito, bless me first. Diba? Ano pa? Another insight. Jacob said, I will let you go unless you declare a blessing on me. Sabi ni Jacob. Another insight is, if you are tenacious in your encounter with God and realize that He could bless you, you can ask for it. Diba? Kung ikaw ay talagang matinding kumapit o nakakapit sa Panginoon sa yung first hour of the day, ayaw mo siyang pakawalan, ayaw mo matapos yung first hour na yun hanggat hindi mo siya hindi ka niya binibless, you can do it. You can ask blessing from God. Kasi bakit? Yung ginawa ni Jacob. Sa verse 26 sabi ito, Jacob said, unless you declare a blessing on me. Diba? So, kung hindi tayo aalis agad-agad dun sa first hour of the day natin, naniniwala ako, the Lord will bless us. At pwede mong sabihin, Lord, may lakad po ako ngayong araw na ito. May ministry po ako pupuntahan ngayong araw na ito. Could you bless me para doon sa ministry pupuntahan ko? Yes, it will happen. Yes, God will give it. Diba? Bibigay ng Diyos yan. Ganun ba? Kailangan mo ba ng blessing ko para sa ministry gagawin mo? Okay, go. Nasa yung blessing ko. Wow, maniwala po tayo. Yun ang ginawa ni Jacob. Sa first hour of the day natin, pwede nating hingin yung basbas ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. Sa buong araw na gagawin natin yung mga ministry, dapat nating gampanan. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. If you are tenacious in your encounter with God, kailangan tayong kumapit na mabuti at kapitan nating mabuti ito. My second point is this. Encounter God at first hour of the day. Encounter God at first hour of the day will bring change inside. Encounter God at first hour of the day will bring change inside. Basahin natin Genesis 32 verse 25. Sabi dito, when the man saw that he had not prevailed against Jacob, anong ginawa nito? Sabi ito, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Nakita ng lalaki ito, teka muna, ayaw akong pakawalan nito. Mabuti pa, gawan ko na ng paraan. Anong ginawa? Sabi dito, ang term na ginamit dito, he touched his hip joint. He touched. Bihira, inawakan lang eh. Hinipo lang eh. Hinipo lang, may ginalaw na doon sa katawan niya eh. Hinipo lang. May ginalaw na doon sa kanyang balakang eh. Di ba? Balakang ba to? Sa hip joint. Yun. So, hinipo lang eh. Ano nangyari? Na-dislocate yung balakang niya, no? Na-dislocate yung balakang ni Jacob. Diba? Sa inyo pong screen, may makikita po kayong picture na ganito. Yung hip joint dislocation. Pwedeng ganito po ang nangyari kay Jacob. Na-dislocate yung buto niya. Diba? Kasi bakit? Sabi nung talatang binasa natin, he touched his hip joint and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Na-dislocate po yung kanyang balakang. Diba? So, tingnan natin yung salitang dislocate sa dictionary. Yung dislocated, ang salitang dislocate o dislocated sa dictionary ay ganito. Disturb the normal arrangement or position of
something, typically a joint in the body, diba? Disturb the normal arrangement or position. Disturb the normal arrangement or position. Diba? Yun po ang ibig sabihin ng dislocation. Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin sa karanasan ni Jacob kung ano ang nangyari. Kung anong nangyari sa dislocation na ito. Sabi ng verse 25, babalikan ko ulit. He touched his hip joint and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Insight. This is my insight. The Lord's touch will dislocate our normal walk of life. The Lord's touch will dislocate our normal walk of life. O kaya sabihin natin ganito, the Lord's touch will disturb the normal arrangement of our normal walk of life. Diba? Babaguhin ng Diyos yung normal na ginagawa natin. Yung normal na pamumuhay natin, babaguhin ng Diyos yan. Oo. Sa oras na mahipo ka niya. Diba? Embracing the first hour of the day, pwede kang hipuin ng Diyos at pwedeng baguhin ng Diyos ang mangyayari sa iyo sa isang araw, sa isang buong maghapon mo. Pwedeng magbago at pwedeng may mabago. Diba? Pwedeng i-disturb niya yung mga bagay na, teka muna, hindi dapat yan. Ganito dapat yan. I-dislocate ng Diyos yung mga bagay na dapat na ma-dislocate para maitama tayo sa ginagawa natin. Yun po yung isang katotohanan doon. And number two insight, sabi dito, the Lord's touch will make us able to walk according to His will, direction, purpose, and intention in our life. Yun po yung isang katotohanan doon. Di ba? Kapag dinisturb ng Diyos yung normal arrangement ng ating buhay, anong pwede nating maranasan? Sabi ito, we will be able to walk according to His will, according to His direction, according to His purpose and intention. Di ba? Babaguhin ng Diyos, mga kapatid ko. Sa first hour of the day, babaguhin niyang lahat. I-dislocate niya yung mga bagay na dapat na maalis, na dapat na mabago. I-disturb niya to. Di ba? Para mabago yung ating pamumuhay sa araw-araw. At yung pagbabago nito, makikita nating malinaw yung kanyang kalooban, yung kanyang direksyon, yung kanyang layunin, at yung kanyang intensyon. Makikita natin itong mabuti. Hallelujah, mga kapatid. Another insight, the Lord's touch will change our being. The Lord's touch will change our being. Pag hinipo ka ng Diyos, magbabago yung pagkatao mo. Pag nag-declare siya ng blessing, magbabago yung pagkatao mo. Anong sabi ng verse 27 hanggang verse 28 ng Genesis 32? Sabi nito, So he asked him, what is your name? And he said, Jacob is my name. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Wow, di ba? Your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Di ba? Pinagpala na si Jacob dito. Sabi niya, simula ngayon, hindi ka na magiging supplanter. Di ba? Simula ngayon, hindi ka na magiging manluloko. Ikaw na ay magiging si Israel. Di ba? Ikaw na ay magiging si Israel sapagkat, sabi niya, you have struggled with God and with men and you have prevailed. O, di ba? Ano ibig sabihin yan? Yung blessing ni Lord o yung paghipo ng Diyos sa atin, magbabago na po yan, mga kapatid. Magbabago po yung ating, sabi ito, the Lord said will change our being, magbabago yung pagkatao natin. Kasi bakit? Tingnan nyo, our name declares who we are. Yung pangalan natin, minsan, yun ang sinasabi ng pangalan natin kung ano tayo. Kaya dapat alam nyo kahulugan ng pangalan ninyo.
Ako, yung Bong, gusto ko naman palitan eh. Pero hindi ko mapalitan kasi nickname ko lang naman yun eh. But my full name, Ronaldo, nung mahanap ko yung meaning ng pangalan ko sa isang article, sabi ko ganun, Ronaldo, wow, sabi ko. Ang pangalan pala na yun ay parang it is a royal name and it means brave. Sabi ko, matapang ba ako? Matapang ba ako? Pero naniniwala ako na kung may tapang man ako, hindi yung tapang sa panggugulo, sa pakipag-away, kundi yung tapang para harapin ko yung pwede kong maharap sa buhay na ito, na kung saan yung tapang na yun nanggagaling sa Diyos. Diba? At hindi ko napapalitan yung pangalan ko kasi bakit? Hindi naman masama yung kahulugan ng pangalan ko eh. Katapangan, at naniniwala ko na yung katapangan natin, yung katapangan ay pwedeng manggaling sa Panginoon at pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, di ba? Naniniwala ko, our name declares who we are. Kaya dapat alamin niyo yung pangalan niyo, kung anong kahulugan na yan. Naniniwala ko, the Lord will change it. Ngayon, kung yun pa rin yung pangalan, hindi niya mababago kasi bakit? May batas tayo tungkol sa pagbabago ng pangalan. Malaking bayad din yan eh. Pero, ikaw na lang, it is between you and God. Hayaan nyo na lang na i-bless niya kayo. At hayaan nyo na baguhin niya yung pagkatao natin. Pero ang sinasabi ko lang dito, the Lord's touch will change our being. Babaguhin niya yung pagkatao natin. Yun po mga kapatid. And another insight, sabi ito, the Lord's touch will cause us to prevail in every circumstances. The Lord's touch will cause us to prevail in every circumstances. Diba? Sabi ng verse 28, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Yan. But you Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Diba? Ano yung sabihin niyan? The Lord's touch will cause us to prevail in every circumstances. Diba? Pag titingnan natin yung mga struggle ni Jacob, si Laban, yung kanyang biyanan, si Esau. May threat siya kay Esau kasi kinuha niya yung pagkapanganay ni Esau. Nung haharapin niya yung kapatid niya, hinati niya yung grupo niya. 3, 4 na grupo yata, kung tama yung alaala ko. Dinivide niya sa 2 grupo o 4 na grupo. Kasi bakit? Parang sa 2 grupo yata, para kung sakalangayin man yung una, at least yung pangalawang grupo, sila yung pangalawang grupo ay makakatakas pa. May utak din eh. Pero nag-survive siya at nag-prevail siya. Yun yung mga circumstansya na haharapin natin sa isang araw ng buhay natin. Kung may first hour of the day tayo, anumang circumstansya sa araw na yun na haharapin natin, we will prevail. Yun po yung isang katotohanan doon. So, don't neglect. Huwag natin i-neglect yung first hour of the day natin. Importante po ito. Diba? We will prevail. Sasamahan po tayo ng Diyos dito, mga kapatid ko. Sasamahan po tayo ng Diyos dito. Kaya, mahalaga na magkaroon tayo ng encounter o meeting with God at first hour of the day. Dahil babaguhin niya yung ating kalooban o yung panloob na pagkatao natin, babaguhin niya yan. Pangatlong puntos. Meeting with God at first hour of the day or encounter God at first hour of the day will bring change outside. Diba? Kanina, it will bring change inside. Pagbabago sa loob. Ngayon, pagbabago sa labas. Sabi ng verse 29 hanggang 30, sabi to, then Jacob asked him, please tell me your name. Why is it that you ask my name? And he declared blessing. And he declared blessings of the covenant promises on Jacob. Verse 30, so Jacob named the place Peniel, saying, for I have seen God face to face. So nakita nyo? Naintindihan niya na yung kabuno niya, hindi lang basta lalaki, kundi Diyos ang kabuno niya. Diba? Kaya pinangalanan niya yung lugar na Peniel.
Na ang ibig sabihin ay the face of God. So sabi niya, for I have seen God face to face, yet my life was not been snatched away. Diba? Now the sun rose on him as he passed Peniel, and he is limping because of his hip. Diba? Nung mag-umaga na, lumalakad na siya doon sa Peniel, at tinawag niyang Peniel, lumalakad siyang paika-ika na. Nagbago na yung itsura ng lakad niya. Diba? Nagbago na yung itsura ng lakad niya. Insight. A God encounter will change us outwardly. Pagkatapos ng enkwentro natin sa Diyos, pagkatapos ng meeting natin sa Diyos at first hour of the day, magbabago po tayo. Yung pagbabago sa loob, lalabas. Yung pagbabago ng pagkatao, makikita sa labas. Diba? Ayun ang na-dislocate sa kanya. Yung hip bone. Yung pagbabago sa loob, makikita na sa labas. Number 2, insight. Sabi ko dito, He will release His covenant promise blessing. Yung po yung isa maganda doon. Pag nagkaroon tayo ng meeting with God o encounter with God at first hour of the day, well, mga kapatid ko, maniwala po kayo. Diba? The Lord can release His covenant promise blessing. Pwede po niyang i-release yun at pwede natin matanggap yung promise blessing niya. For that particular day, pwede natin matanggap yung blessing na yan. And ang pangatlo, sabi nito, He will not snatch away your life, but allow us to live a kind of life He intended for us. Diba? Ito maganda. At first hour of the day, the Lord will protect you. Naniwala ako dito. Kasi bakit? Sabi ni Jacob dito, diba? Nakita ko ang Diyos, pero hindi niya in-snatch yung buhay ko. Hindi ako namatay. Diba? So, same thing with our encounter with God. With our encounter with God at the first hour of the day. Diba? He will not snatch away our life, but allow us to live a kind of life He intended for us. Diba? Merong buhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin. At naniniwala ako na magpapatuloy tayong mabubuhay. Sabi nga natin, hanggat hindi tapos yung assignment mo, magpapatuloy kang mabuhay. Hindi i-snatch ni Lord yung buhay mo hanggat hindi tapos yung assignment mo. Hanggat hindi ka dumadating sa punto ng buhay mo na yun yung dinidisenyo ng Diyos na dapat mong ipamuhay. Diba? Yun po yung pangatlong insight ko. Ulitin ko, He will not snatch away our life, but allow us to live a kind of life He intended for us. Another insight. Change the way we walk in life. Diba? So, may pagbabago sa labas. Kaya anong mangyayari? Yung pagbabago ng buhay mo at ng pamumuhay mo, yan ang makikita. Diba? Sabi nito, babaguhin niya ang paraan ng ating pamumuhay. Babaguhin niya ang paraan ng ating pamumuhay. Change the way we walk in life. Babaguhin niya ang paraan ng ating pamumuhay. Ano sabi dito? Now the sun rose on him as he passed Peniel, di ba? And he was limping. And he was limping because of his hip. Di ba? Wala na, ika-ika na siya habang naglalakad. Di ba? Babaguhin niya yung paraan ng pamumuhay mo. Babaguhin niya yung paraan ng pamumuhay mo. Marahil hindi tayo mag-iika-ika, pero makikita mo magbabago yung paraan ng pamumuhay natin. This is the benefit of meeting with God at first hour of the day. As I close, iwan ko po sa inyo to. Ito yung mga bagay na dapat nating ipamuhay sa aralin na ito. Number 1, make time and give time for God and start a day ahead being with Him. Make time and give time for God and start a day ahead being with Him. Gumawa tayo ng oras. Magbigay tayo ng oras para sa Diyos. At simulan natin ang araw natin nakasama siya. Yun po ang dapat nating ipamuhay. Yun po ang dapat nating i-practice, sanayin. And number 2, change your life daily routine by giving God the first hour of your day. Change your life, tama ba ako? Change your life daily routine by giving God the first hour of the day.
Baguhin na natin yung daily routine natin. Baguhin natin. Paano natin babaguhin? Saan natin sisimulan? Sabi dito, by giving God the first hour of the day. Siya na muna unahin natin bago ang lahat. Di ba? Yung daily routine natin, sinunod na muna. Baguhin natin. Kailangan natin gawin to. And number 3, receive from God your intended blessing for the day. Kailangan po nating umupo, humarap at tagpuin ng Diyos sa first hour of the day para matanggap natin yung intended blessing sa buhay natin. Yung intended blessing ng Diyos para sa araw na yun. Di ba? Kaysa naman, paggising mo, maliligo ka, kakain ka, tatakbo ka na sa ministry mo, and then, habang nasa daan ka, habang lumalakad ka, nagbibiyahe ka, sasabihin mo, Lord, i-bless mo po itong ministry na ito. How can the Lord bless your ministry? Hindi mo nga siya tinagpo. Di ba? Huwag natin ipag-pray sa daan yung mga bagay na dapat ginagawa ng Diyos doon sa punto na kung saan dapat kausap natin siya, dapat ka-meeting natin siya. Minsan, mas mabilis pa tayo mapag-meeting sa tao kaysa sa Diyos. So, ano man ang ministry mo sa araw na yun, the Lord will bless you in your ministry. Yun po yung isang magandang bagay doon. And number 4, allot to God the first hour of your day and live one day at a time. Tama yung mentor natin. One day at a time. Marami kasi mga mananampalataya. Pag nanalangin, Lord, I pray na patuloy mo nga pong pagpalain sa linggong ito. Lunes, nagpapanalangin na. Lord, tapos ng service. Kinabukasan Lunes, nanalangin sila. Simula ng araw. Nagpe-first hour of the day naman ako, once a week. Ang panalangin ganito, Lord, pagpalain mo po ang linggo na ito ng buhay ko. Ang susunod na panalangin na yan, sa next Monday na. Kasi bakit? Ipinangalaga niyo na kay Lord yung isang linggo? No. Every day. Allot to God the first hour of your day. The first hour of your day. And live one day at a time. Kung ano lang yung binibigay ng Diyos sa araw na yan, yun lang ipamuhay natin. Doon lang tayo mabuhay. Doon lang tayo umasa sa binibigay ng Diyos na biyaya sa atin sa buong araw na yon. At hayaan natin yung kasunod. Dahil sa kasunod, meron naman uling pagpapala ang Diyos. Every day, we need to meet God. So yan po mga kapatid, I hope na nakatulong ako at nakapagbahagi ako sa inyong mga buhay. If you are interested na may gawin ang Diyos sa buhay natin, just decide between self and God. Pili na po natin. So, nawa po mga kapatid ay napagpala kayo ng mensaheng ito at magabayan tayong mabuti para alam natin kung ano yung dapat natin piliin at makita natin kung ano yung mga benepisyo na pwede nating matanggap if we meet God at first hour of the day. Thank you po. God bless you all po at tayo po ay manalangin. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy naming tinatanggap at ang mga salita mo ay pagpapala sa buhay namin. At narito, ikaw po ang siya magpala sa bawat isa na tumatanggap nito. At hayaan mong hindi lang namin ito matanggap, bagkus may practice namin ito, may pamuhay namin ito, Panginoon. At ikaw lamang dakilan Diyos ang siyang patuloy na tumulong sa amin sa pamagitan ng Espiritu, gabayan kami na malakaran at may pamuhay namin ng mga katotohanan ito. At siya lamang kami sumasangguni, siya lamang namin pinasasakop ang aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng grasya, Panginoon. At sana po'y mayakap at maadapa namin ang grasya na ito, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi pa ito natatapos, Panginoon. Natulungan mo kami na kami po ay mamuhay na naunawaan namin at makita namin yung direction mo, yung purpose mo, yung layunin mo, yung intention mo. Yan po ang may pamuhay namin, Panginoon. And we thank you today sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw lang po ang magpala sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po kayo mga kapatid. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.